balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan sa Nazareth, Galilea, at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Wika nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil dito, sa kanilang di pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. First Friday ng buwan ng Agosto. Ito po ay ating pagdiriwang ng banal na misa bilang pagsasariwa ng ating debosyon sa kamahal-mahalang puso ng ating Poong Jesus Nazareno, bukal ng mabathalang awa. At tayo nga po ay pinagpala simula pa nitong mga nakarang araw na makasama at dalawin ng ina ng Poong Nazareno, ang mahal na Birheng Maria, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reyna ng Cavite. Siya po ang larawan ng mahal na ina. Kaya't kung meron pong sakto-saktong larawan ng mahal na ina sa harap ng Panginoong Hesus na nakabayubay sa krus, ang mahal na ina na nagdadalamhati sa hirap na pinagdadaanan niya. Siya po ay ang replika ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga na nakalagak sa San Roque Church sa Cavite City. Now, napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo na nagpapaalala sa atin sa dalawang antas, sa ating ugnayan sa tao at lalo tigit sa ating pakikitungo at ugnayan sa Diyos. Kaya sa atin hong 3 puntong pagninilay, this would be applicable sa atin hong relasyon sa bawat isa at lalo tigit sa ating pakikipag-ugnayan sa Poong Nazareno, sa Diyos na ating sinasamba. Sa Ebanghelyo, narinig ho natin na si Jesus buong sayang nagbalik bayan. Ang bayang kanyang sinilangan, muli niyang dinalaw ang kanyang mga kababayan, ang Nazareth, Galilea. Kaya siya nga po ay tinatawag nating Jesus Nazareno, taga Nazareth, Galilea. At nais niya na ang mga nagagawa niyang himala, pagtuturo at pangangaral sa iba't ibang lugar, marinig din at mapakinabangan, matanggap mismo ng kanyang mga kababayan. Ngunit, iba ho ang nangyari. Sa halip na si Jesus ay tanggapin ng may kasiyahan sa kanyang homecoming, pagbabalik bayan, nilait-lait ang Panginoon, inokray, hinamak, nilibak. So,
Magkakapareho yung mga salitang yan. No? Nilibak, hinamak, minaliit. Dahil para sa kanila, sino siya? Di ba dito lumaki yan? Nanay niya si Maria, tatay niya karpintero, mga kapatid niyang lalaki nandito, mga kapatid niyang babae dito rin. Kulang na lang nung sabihin nila. Saan siya nakakuha ng ganyang karunungan? Dahil walang magaling na manggagaling sa atin. So, mukhang nagkukulang sila sa pag-iisip. Hindi nila inaakala, di nila napagtanto na sa pagmaliit at paghamak nila sa Panginoon, hinahamak din nila ang kanilang mga sarili. Kaya, ang Diyos ay tao lang naman na hindi niya ipipilit ang kanyang kabutihan sa ayaw tumanggap. Kaya narinig natin sa pagtatapos ng Ebanghelyo, gumawa lamang siya ng kakaunting himala dahil ayaw silang sumampalataya. May ginawa siyang himala, pero sakto lang, konti lang, marami sana. Kaso, walang saysay. Hindi nila siya paniniwalaan. So, anong tatlong elemento at aral ang itinuturo sa atin ng karanasang ito ng Poong Nazareno? Una, pagtanggap, acceptance or welcome. Kailangan ho nating tanggapin ang lahat ng dumarating o napapalapit, lumalapit sa atin. We are not supposed to reject anybody or anything. Kahit sabihin natin, di ko naman to ine-expect, hindi ko naman to gusto, hindi naman tong hinihintay ko. Ngunit, divine providence, maaaring ito po ay padala ng Diyos na dapat nating tanggapin. Tao man o anumang ipahintulot ng Diyos na dumating sa atin. Nagkasakit tayo. Katatapos lang po ng trahedya ng baha, lahat ng ating mga ipinundar nawala. Damit, sasakyan, pagkain, tahanan. Ultimo mahal sa buhay. Tanggapin ang lahat ng ito. Hindi maaaring ang tatanggapin lang ho natin ay ang magaganda. Natatanggapin ko lang ang mga blessing at pagpapala. Pero pagsubok, kagipitan, kawalan, kalungkutan, sa iba na lang yan, Lord. Wag sa akin. Pass muna tayo dyan. No. Ito ho ang dapat nating matutunan sa ating pakikitungo sa Diyos at sa bawat isa. Kailangan nating laging bukas ang ating puso't kalooban na patuloyin at tanggapin ang lahat ng ipinapasa atin ng Diyos na nagmamahal sa atin. Lagi ho nating ito ang laging paanyaya ng Panginoon sa tuwing ibinibigay niya ang sarili. Tanggapin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Kalawa, maliban po sa pagtanggap, nararapat din tayong magpasalamat. Ngayon ho, Olympics is in Paris, France. At sa Paris po, when I was there for 3 years, I was taught na you should never forget to say the magic word. The word is mercy. Mercy. Pag sinabi ho mercy, ibig sabihin hindi awa, salamat. Toujours, mercy. Lagi, bukang bibig, mercy. Mercy. Pasalamat. Nakalulungkot to sa atin ho mga Filipino, hindi ito likas. Well, sasabihin, Father, hindi tayo Pranses, no? Pero I suppose that is the sign of an educated and an elevated civilization na marunong magpasalamat sa lahat. Nung ako ho'y medyo maayos pa ang paglalakad, lagi ho ako nag-jeep. Sa tuwing ako ay nag-aabot ng pamasahe at nagbabalik ng sukli, walang pasalamat. Walang pasalamat. Ito ang isa sa mga kabulukan ng ating educational system. Hindi tayo tinuruang magpasalamat,
at magligpit ng kalat. Alam niyo yon? Self-buzzing. No? Sa abroad ho, yan ang ginagawa. You're not supposed to leave all of your mess. But the moment you finish eating, clear the table and pick up your mess. Self-buzzing. Pero dito ho, wala. Kailangan ng waiter. At hindi lang yon, wala pang thank you. Diba? Hindi ho natin bukang bibig ang pagpapasalamat. Pero sana ngayon sa ating pagninilay sa Ebanghelyo at karanasan ng Poong Nazareno, itama natin ang nakalulungkot niyang karanasan sa kanyang mga kababayan na sa ating pagtanggap sa mga taong sa ating dumarating at sa Panginoong dumadalaw sa atin, hatid ay biyaya o pagsubok, huwag makalimot sabihin ang katagang, salamat Panginoon. Salamat po. Salamat Lord sa pagsubok, mas napapalapit ako sa iyo. Salamat Panginoon sa kagipitan, nararamdaman ko, nabubuksan ang aking mga mata sa pangangailangan din ng iba. Salamat Panginoon sa biyaya upang ako rin ay maging biyaya sa iba. Matik sana na matapos ang ating pagtanggap, laging bukang bibig ang magpasalamat. Yan ho ang ikinalungkot ng Panginoon. Hindi na nga siya tinanggap, hindi pa sila marunong magpasalamat, na dinalaw sila at sa kanila gusto niyang ibigay at gawin ang mga kababalaghang ginawa niya sa iba. Kung kaya, nasaktan ng Panginoon at para sa Kanya, useless na ako'y gagawa pa ng maganda dahil hindi rin naman nila ito tatanggapin at pagpapasalamatan. Kaya huwag kakalimutan, nakadalawa na ho tayo. Pagtanggap at ang ikalawa, magpasalamat. At ikatlo, pinakahuli, matapos po tayong magpasalamat, huwag kakalimutang umasa. Umasa na ang pagpapasalamat nating gagawin ang siyang magbubukas pa sa pintuan ng kagandahang loob ng Diyos upang higit niyang dagdagan at mapa sa atin ang biyaya niyang maaari pang ibigay at gawin. Umasa. Umasa. Maghintay. Yun ang tatak ng ating pananampalataya na hindi natin minamaliit, hindi natin hinahamak ang kakayahan ng Diyos na kaya niyang bigyang solusyon at tulungan tayo sa ating kalagayan anuman ito. Kaya sana ho, sa bawat isa, huwag kalimutan. Para lalong lumalim ho at gumanda yung ating ugnayan, ang tanggapin ng bawat isa, magpasalamat tuwina, at laging umasa na ang kabutihan na ating nararamdaman ay hindi panandalian lamang. Gayon din sa ating pakikitungo sa Panginoon, tanggapin ang mga pagsubok na maaari niyang idulot. Tanggapin, huwag lamang ang pagpapala, kundi maging ang kawalan dahil ito ang magiging hudyat sa higit pang darating na biyaya na kailangan nating ipagpasalamat at kailangan nating asahan. Tanggap, magpasalamat, at umasa. Ano ho ang ating gagawin sa bawat isa at lalo tigit sa Panginoon? 3 bagay. Tanggapin, magpasalamat, at sa Kanya'y laging umasa. Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.